Kabanata 1431 hanggang 1440. Matapos pumasok si Elder Wang Jingfo sa Buddhist Scriptures Pavilion, dumiretso siya sa itaas at natagpuan si Chen Lei. Nang makita ni Elder Wang Jingfo si Chen Lei, natuklasan niya na si Chen Lei ay may hawak na libro tungkol sa mga diskarte sa pagbuo at nabighani dito. Ahem, umubo si Elder Wang Jingfo, na ikinaalarma ni Chen Lei na nakalubog sa Porma Sayon. Nang marinig ni Chen Lei ang tunog, itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Elder Wang Jingfo na nakatayo sa hindi kalayuan, at mabilis na sinabi, "Elder Wang, bakit ka nandito?" Tumawa si Elder Wang Jingfo at sinabing, "Chen Lei, hayaan mo akong tingnan ka. Bakit ka interesado sa formation book na ito, naiintindihan mo ba?" Tumango si Chen Lei at sinabing, "Okay lang. Maiintindihan ko lahat ng ito. Alam ko kung paano gumawa ng mga porma sayon. Bagamat hindi ako masyadong sanay, pumasok na ako sa pinto." Bahagyang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Elder Wang Jingfo pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei. Halatang mayabang si Chen Lei. Naintindihan niya ang formation book sa huling palapag ng Tibetan Scripture Pavilion. "Natatakot ako na kahit papaano ay umabot na ito sa level ng Formation Master. Dapat mong malaman na si Jiang Huan, ang pinakamahalaga sa lahat ng Tianyanzang ngayon, ay nasa Formation Master level lamang, at ang edad ni Chen Lei ay halatang mas bata ng ilang taon kaysa kay Jiang Huan. Ang paraan ng pagbuo ay hindi nakasalalay sa kung sino ang nagsasanay sa paglilinang sa mahabang panahon. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Kung hindi mo maintindihan, hindi mo maintindihan. Kung pag-aaralan mo ito sa buong buhay mo, hindi ka magsisimula. Kung naiintindihan mo, hindi mo ito edad, laki." Alam na ni Elder Wang Jingfo sa oras na ito na nakapulot siya ng isang kayamanan sa pagkakataong ito. "Chen Lei, dahil naiintindihan mo, kung gayon, hayaan kang magbasa ng mga libro dito, ngunit huwag mong talikuran ang iyong paglilinang. Alam mo, sa ilang buwan, ang unang upuan ng siyam na Diyos ay kapag pumunta ka sa kaugalian, ito ay ang pagpili ng mga direktang disipulo. Karapat-dapat ka nang lumahok sa direktang pagpili ng disipulo. Sa daan-daang libong taon na ito, ikaw ang naging unang disipulo sa aking mga ordinaryong disipulo na lumahok sa direktang pagpili ng disipulo, estudyante. Kailangan mong lumaban para sa paghinga." Tuwang-tuwang sinabi ni Elder Wang Jingfo kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Elder Wang, tiyak na magiging direktang disipulo ako." Nakinig si Elder Wang Jingfo sa tiwala na mga salita ni Chen Lei at ngumiti ng may kasiyahan, at nagsabi, "Mabuti iyan, alam mo, sa pagkakataong ito ang tanging pagkakataon mo, sa Tianyan Peak, ngunit mas maraming ani kaysa dito, ang mas esoteric na mga aklat ng paglilinang, ang mga cultivation books doon ay ang pundasyon ng aking Tianyanzang, sapat na para magamit mo habang buhay." Panipi. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Elder Wang Jingfo, nagliwanag ang mga mata ni Chen Lei at sinabing, "Talaga, kung gayon dapat akong maging isang direktang disipulo." Tumango si Elder Wang Jingfo at nagsabi, "Chen Lei, mayroon kang ganitong kwalifikasyon. Hanggat walang aksidente, tiyak na maaari kang maging isang direktang disipulo. Sa oras na iyon, anong peak ang gusto mong puntahan?" Umiling si Chen Lei at sinabing, "Hindi ko pa naiisip." Sinabi ni Wang Jingfo, "Kung gayon, gagawa ako ng mungkahi. Kung talagang magiging direktang alagad ka, pipiliin mong sambahin ang Tianyan Peak. Ang Tianyan Peak na ito ay hindi lamang ang unang peak ng aking Tianyanzong, kundi pati na rin ang pinaka. Ang pangunahing bagay ay ang lahat ng malalim na hanay ng mga libro sa Tianyanzong ay nasa Tianyan Peak." Panipi. Tumango si Chen Lei, at pagkatapos ay tinanong si Elder Wang, "Elder Wang, kung gayon, gusto kong linangin sina Dato Shenzhou at Tianyan Shenzhou. Matutunan ko rin ba ito sa Tianyan Peak?" Palihis na guhit. Nakinig si Elder Wang Jingfo sa mga salita ni Chen Lei at nagsabi, "Ano, gusto mong matutunan ang dalawang pagsasanay na ito? Ipinapayo ko sa iyo na alisin mo ang kaisipang ito sa iyong isipan." Tanong ni Chen Lei, "Bakit ganito?" Sinabi ni Elder Wang Jingfo, "Ang dalawang pagsasanay na ito ay talagang napakalakas, ngunit sa daan-daang libong taon, walang nagtagumpay sa pagsasanay sa dalawang pagsasanay na ito. Kung isasagawa mo ang dalawang pagsasanay na ito sa paglilinang, ito ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng oras."
Panipi. Pagkatapos makinig kay Chen Lei, sinabi niya, Elder Wang, gusto kong subukan ito. Kung hindi ito gumana, lumipat ako sa iba pang mga kasanayan sa paglilinang. Nakita ni Elder Wang Jingfo ang tiyaga sa mga mata ni Chen Lei, at sinabing, sa kasong ito, natural mong matutunan ang dalawang pagsasanay na ito sa Tianyan sect. Sa katunayan, sa siyam na mga Diyos ni Tianyan, sinumang direktang sikat ang lahat ng mga disipulo ay kwalipikadong magsanay ng dalawang hanay ng mga pagsasanay na ito, ngunit sa daan-daang libong taon, walang kultibasyon na disipulo ang nagtagumpay sa pagsasanay. Panipi. Tumango si Chen Lei at nagsabi, okay, naiintindihan ko, salamat sa mga turo ng mga matatanda. Ikinaway ni Elder Wang Jingfo ang kanyang kamay at sinabi, wala ito. Kung magiging direktang disipulo ka sa hinaharap, huwag kalimutan ang Qindian Peak na ito, at masisiyahan ako. Tumango si Chen Lei at sinabing, huwag kang mag-alala, Elder Wang, lagi kong tatandaan itong Qindian Peak. Tumango si Elder Wang Jingfo at sinabing, okay, kung gayon, hindi kita guguluhin na basahin ang mga aklat na ito, ngunit tandaan na huwag ihinto ang paglilinang. Sa pagpili ng mga direktang disipulo, ito ay nakasalalay sa lakas ng pakikipaglaban ng paglilinang. Tumango si Chen Lei at sinabing, oo, tatandaan ko iyon. Tumango si Elder Wang Jingfo bilang kasiyahan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. At si Chen Lei ay patuloy na bumulusok sa dagat ng mga porma sayon. Ngayon, nasa Supreme Master level na ang formation skills ni Chen Lei, pero ito na ang limitasyon. Hindi niya alam kung may iba pang kaharian at antas na mas mataas sa Supreme Master, ngunit alam ni Chen Lei na ang Supreme Master na ito ay tiyak na hindi ang dulo ng formation, malayo pa ang mararating. At ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay mag-ipon, isang araw, makapasok sa Supreme Master Realm at maabot ang isang bagong kaharian. Nanatili si Chen Lei sa Tibetan Scripture Pavilion ng higit sa 3 buwan. Sa nakalipas na 3 buwan, marami siyang natamo at nadama niya na ang kanyang mga kasanayan sa mga porma sayon ay bumuti ng husto. Sa araw na ito, muling pumunta si Wang Jingfo kay Chen Lei at sinabi sa kanya na ang oras para sa pagpili ng mga direktang disipulo ay tapos na, at hinayaan si Chen Lei na pumunta sa lugar kung saan pinili ang mga direktang disipulo kasama niya. Inangat ni Chen Lei ang kanyang ulo, tumingin kay Elder Wang Jingfo, at nagsabi, Elder Wang, napakabilis ba ng oras? Ngumiti si Elder Wang Jingfo at nagsabi, nakatawid na si Baiju sa daanan, at libu-libong milya ang layo mo. Nakalubog ka sa mundo ng mga porma sayon, kaya hindi mo mararamdaman ang paglipas ng panahon. Sa katunayan, kalahating taon na ang nakalipas mula nang pumasok ka sa Chanyanzong. Naubos na ang oras. Panipi. Tumango si Chen Lei. Napakabilis ng oras. Hindi niya inaasahan na pakiramdam niya ay isang kisap mata lang siya, kalahating taon na ang lumipas, at bakas ang gulat sa kanyang puso. Kung siya ay umatras sa hinaharap, maging ito ay 100 taon, milenyo. Sa katunayan, para sa isang Woody-level powerhouse na may habang buhay na 100,000 taon, napakakaraniwan para sa pag-urong na tumagal ng daan-daan o libu-libong taon. Ang pag-atras ni Chen Lei sa kanyang nakaraang buhay ay maaaring 100 taon, ngunit sa oras na iyon, wala siyang alalahanin at natural na wala siyang maramdamang kahit ano ngayon ay mayroon siyang labis na pag-aalala at tiyaga, hayaan siyang umatras sa loob ng 100 o 1,000 taon, si Chen Lei talagang makakaramdam ng kaunting gulat. Kaya lang hindi naramdaman ni Elder Wang Jingfo ang gulat na ipinakita ni Chen Lei. Kinuha niya si Chen Lei at nagmadaling pumunta sa lugar kung saan napili ang mga disipulo. Dumating si Chen Lei at ang iba pa sa Zizu Peak. Sa ibabaw ng Zizu Peak ay may makapal at tuwid na purple na mga kawayan. Ang pag-ihip ng hangin at kaluskos na mga dahon ng kawayan ay nagpapatahimik sa mga tao. Ang purple na kawayan sa Zizu Peak ay isang bihira at bihirang uri ng espiritual na kawayan. Malaking tulong ito sa landas ng paglilinang. Ang landas ng paglilinang sa lilang kagubatan ng kawayan ay maaaring maging mapayapa at kalmado. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkabaliw. Kaya, bukod sa purple bamboo peak na ito, bukod sa iba pang peak, susubukan kong ilipat ang ilang purple na kawayan sa nakaraan. Kaya lang, ang lilang kawayan ay may napakahigpit na mga kinakailangan para sa kapaligiran ng paglago sa kasalukuyan,
bukod sa paglipat ng humigit kumulang 100 puno sa Tianyanzang, ni isang taluktok ay hindi na itanim. Napakahigpit ng mga kinakailangan ni Zizo para sa kapaligiran. Nagtagumpay si Tianyanzang sa paglipat dahil naubos ng suzerain ang kanyang enerhiya at naglatag ng isang pormasayon na eksaktong kapareho ng Zizo Peak. At ang pagbuo na ito ay nakaayos ayon sa kapaligiran ng Tianyanzang. Kung ang pormasayon ay ililipat sa isa pang tuktok, ang kapaligiran ay mag-iiba at ang pormasayon ay kailangang baguhin ng malaki bago ito makamit, ngunit, kahit na ang Sectmaster ng Tianyan ay walang ganitong enerhiya. Ang purple na kawayan sa Zizo Peak ay may maliit na gintong bituin. Kapag ang araw ay sumisikat, ito ay kumikinang sa ginto at napakaganda. Sa isang clearing sa gitna ng purple bamboo forest, isang tore ang bumangon mula sa lupa, na napapalibutan ng mga Peakmasters na puno ng 9 na sagradong peak at ilang mga deputy Peakmasters. Matapos kunin ni Wang Jingfo si Chen Lei, ang pinakamataas na may-ari ng Zizo Peak ay ngumiti at sinabi kay Elder Wang Jingfo, "Elder Wang, sa sandaling umalis ako sa customs, narinig ko na sa iyong mga ordinaryong disipulo, mayroong isang walang katulad na henyo na kwalipikado. Ito ba ang taong nakilahok sa direktang pagpili ng disipulo?" Panipik. Sa katunayan, Zizo Peak man ito o ang mga may-ari ng peak ng ilang iba pang mga Diyos, binibigyang pansin pa rin nila si Elder Wang Jingfo. Dapat mong malaman na ang ilalim ng buong Tianyanzang ay ang ordinaryong disipulo ng Qingyan Peak. Ang ilan sa mga bagay na iyon ay ginawa ng mga ordinaryong disipulo. Kung wala ang mga ordinaryong disipulong ito, ang buong Tianyanzang ay tiyak na magugulo. Si Elder Wang Jingfo, na maaaring manatili sa Qingyanfeng upang pamahalaan ang mga ordinaryong disipulong ito sa loob ng mga dekada, ay masasabing kailangang-kailangan. Si Elder Wang Jingfo ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinabi, "Master Tian, tama ka, ito ang disipulong ito." Pagkatapos nito, sinabi ni Elder Wang Jingfo kay Chen Lei, "Chen Lei, ito ang Peakmaster ng Zizo Peak, at ang Peakmaster ng Tian Chen Tian, huwag magmadaling makita ka kaagad." Iniangat ni Chen Lei ang kanyang mga kamay at sinabi kay Elder Tian Chen Tian, "Disciple Chen Lei, kilalanin si Master Tian Feng." Tiningnan ni Teacher Tian Feng si Chen Lei pataas at pababa, ngumiti ng may kasiyahan, at sinabi, "Chen Lei, matagal ko nang alam ang pangalan mo, at maraming beses kitang binanggit sa akin sa junior brother." Tumingin si Chen Lei kay Tian Fengzhou at nagtanong, "Tian Fengzhou, hindi ko alam kung sino ang junior brother mo." Sinabi ni Tian Fengzhou, "Ang aking junior brother ay tinatawag na Tian Quan, hindi lamang ang aking junior brother, kundi pati na rin ang aking kapatid, naiintindihan mo na ngayon." Tumango si Chen Lei at napagtanto na si Tian Chen ay kapatid ni Elder Tian Quan. Ang marinig ang kanyang pangalan, natural. "Master Tian, hindi ko alam kung saan nagpunta si Elder Tian." Hindi nakita ni Chen Lei si Elder Tian, at tinanong si Teacher Tian Feng. "The last time my brother came back, he was seriously injured and was still in retreat. Ilang beses na niyang sinabi sa akin na ikaw ay isang magsasaka, ngunit nakakalungkot na hindi kanya maipakilala kay Tianyanzong. Hindi niya inaasahan na sinaktan kita." Panipik. Ngumiti si Chen Lei at sinabing, "Sa simula ay hindi pa ako nagpasya kung sasambahin si Tianyanzong, ngunit kamakailan lang, naisip ko na ito, kaya ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Tianyanzong upang mag-apprentice sa sining." Sinabi ni Tian Fengzhou, "Okay, naniniwala akong tiyak na papasa ka sa pagpipiliang ito." Ngumiti si Chen Lei at sinabing, "Hiniram ko ang iyong mabubuting salita." Tumingin si Elder Wang Jingfo kay Chen Lei at sinabing, "Wow, tinago mo ito ng malalim. Nandyan ang sentence ni Feng Master Tian, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga?" Sinabi ni Chen Lei, "Elder Wang, hindi ko ba alam ito?" Ha. Sa oras na ito, tumawa si Peakmaster Tian Chen at sinabing, "Okay, huwag na nating pag-usapan, pwede ka nang pumasok." Sa oras na ito, si Chen Lei, kasunod ni Elder Wang Jingfo, ay pumasok sa Zizo Forest at tumuntong sa ring. "Halika, Chen Lei, pumunta ka doon at irehistro ang iyong pangalan." Itinuro ni Elder Wang Jingfo ang isang mesa sa isang tabi.
Sa likod ng mesa ay nakaupo ang isang martial artist na 40 o 50 taong gulang na may 5 hibla ng itim na balbas, nakadamit tulad ng isang clerk, at sinabi kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei at naglakad. Kumusta, nakatatanda, ang pangalan ko ay Chen Lei, at sasali ako sa direktang paglilitis sa disipulong ito. Lumapit si Chen Lei sa matanda na nakadamit bilang isang estriba at sinabi sa kanya. Sinulyapan ng estriba si Chen Lei, nagpakita ng bahagyang ngiti, kinuha ang brush at pinisil ito ng ilang beses, isinulat ang pangalan ni Chen Lei, at pagkatapos ay binato ang isang jade card kay Chen Lei. Kunin mo, ito ang battle card mo. Sa oras na iyon, ang bawat kalaban ay direktang ipapakita sa battle card. Tumango si Chen Lei, iniligpit ang mga baraha, at bumalik kay Wang Jingfu. Sa sandaling ito, isang malakas na lalaki na nakasuot ng puting damit na may gininto ang sutla na sinulid ay nakabalangkas sa isang manipis na hanay, na naglalabas ng halo, ay tumayo. Ito ang sect master ng sect master ni Tianyan Zhang, si Chen Zhou at ang ating Chen. Ipinakilala ni Elder Wang Jingfu si Chen Lei. Actually kapareho ko ang apelyido. Curious na sabi ni Chen Lei, nakatingin kay Chen Zhou, ang mala-feribo na sect master na si Chen. Ramdam ni Chen Lei na ang lakas nitong sect master Chen ay masasabing hindi maarok, hindi mas mahina kaysa sa emperador at short king ng Deep Blue Empire. Nagkataon lang iyon. Gayunpaman, ang aming suzerain ay karaniwang hindi gaanong lumalabas. Kaya lang sa pagkakataong ito ang pagpili ng mga direktang alagad ay hindi naman maliit. Kaya, lilito dito si Sect Master Chen. Sa katunayan, sa pagkakataong ito ang direktang sunod-sunod na ang pagpili ng mga disipulo ay may malawak na impluensya at maaaring maimpluensyahan pa ang magiging pinuno ng Tianyan Sect. Dapat mong malaman na ang susunod na haring pinuno ng Tianyan Sect ay pipiliin mula sa mga direktang disipulong ito. Panipik. Matapos pakinggan ang mga salita ni Elder Wang, hindi masyadong nagulat si Chen Lei. Ngayon, maging si Tianyan Zhang, Yuan Jianzong, Sheikeng Haizong, at iba pa, lahat sila ay nagsasanay ng mga bagong tao, maging ang Deep Blue Empire. Ang mga mas matandang henerasyong ito ay nagnanais na lahat na ailatag ang kanilang mga pasanin, na umatras mula sa linya ng paglilinang. Lahat, ngayon ay isang napakahalagang araw para sa ating Tianyan Zhang. Napakahirap para sa lahat na pagsamahin ang lahat. Umaasa ako na sa araw na ito, lahat ay makakakuha ng kasiyasang resulta at pumili ng angkop na mga alagad. Susunod, ipinapahayag ko, magsisimula na ngayon ang kompetisyon sa pagpili ng direktang disipulo. Panipik. Nang bumagsak ang boses ni Sect Master Tianyan, nagsimulang ipahayag ng isang elder ang pagsisimula ng laro. Sa pagkakataong ito, pumili si Tianyan Zhang ng 100 direktang disipulo. Sa siyam na pick ng Tianyan Zhang, ang unang pick master ay tatanggap lamang ng 2 direktang disipulo, iyon ay 18 people, at ang natitirang 82 disipulo ng mga direktang kahalili na kandidato ay tatanggapin bilang mga disipulo ng iba pang mga deputy pick masters at elders, ngunit sila ay bahagyang mas mababa sa 18 disipulo sa mga tuntunin ng katayuan. Sa oras na ito, bukod sa higit sa 100 mga disipulo sa paligid ng Zizukik, ilang mga disipulo mula sa inner sect ay dumating din upang panuurin ang labanan. Sa pagkakataong ito ang pagpili ng mga direktang disipulo ay naging sensasyon para sa buong Tianyan Zhang, lahat ng matatanda at disipulo sa Tianyan Zhang na may oras ay ayaw palampasin ang engranding kaganapang ito, lahat sila ay gustong makita ang pag-uugali ng mga direktang disipulong ito. Kasunod ng utos ng matanda na namumuno sa kompetisyon, direktang pumasok sa ring ang 2 kandidato para sa paghalili. Ang 2 disipulong ito ay pawang malakas sa ika-8 antas ng Emperor Wu. Sa katunayan, kabilang sa 100 kandidato para sa direktang angkan, ang paglilinang ay umabot sa ika-8 antas ng emperador. Kung hindi posibleng mapili bilang isang potensyal na alagad ng bloodline. Bagamat sinasabing walang isa sa 1,000,000 powerhouse sa ika-8 palapag ng Wudi, ang populasyon ng buong Chenyanzhou ay isang astronomical figure. Sa mga taong ito, hindi lamang 100 ang napili. Mahirap. Ang 2 disipulo ay nasa singsing, sabay-sabay na nag-aalok ng kanilang mga kamay bilang pagsaludo, at pagkatapos ay ang labanan ay naging isang grupo. Napakaganda ng tunggalian ng 2 alagad ni Wudi sa ika-8 palapag.
Bawat galaw at bawat estilo ay makapangyarihan. Nasilaw ang mga estudyante sa ibaba. Sila ay talagang mga kandidato para sa paghalili, at sila ay talagang mas malakas kaysa sa kanila, masyadong malakas. Sa huli, pagkatapos ng 12 ng mga galaw, ang isang disipulo ay agad na natalo, habang ang isa pang disipulo ay madaling nanalo. Sa ikawalong antas ng kapangyarihan ni Emperor Wu, mayroon ding mataas at mababang kapangyarihan. Bukod dito, ang puwang na ito ay napakalaki na mahirap mabayaran. Ang isang freak na tulad ni Chen Lei ay hindi makakaligtas sa daan-daang libong taon. Sumunod, 2 disipulo ang pumunta sa arena para makipagkompetensya sa isa't isa. Pagkatapos ng daan-daang galaw, matutukoy din ang mananalo. Sa kompetisyon na ito, ang nagwagi ay pumapasok sa nangungunang 50, at ang natalo ay agad na tinanggal. Bagaman sila ay inalis, sila ay mas mahusay din kaysa sa mga panloob na disipulo, at sila ay tatanggapin bilang mga disipulo ng mga kinatawan ng pinakamataas na pinuno at matatanda ng Siyam na Diyos. Ang kompetisyon na ito ay talagang isang pagkakataon para sa kanila na ipakita ang kanilang sarili. Manalo o matalo ay hindi talaga mahalaga. Siyempre, nangangahulugan ito na ang pagraranggo pagkatapos ng ika-18 ay hindi mahalaga, ang pinakamataas na 18. O napakahalaga, ay sapat na upang maakit ang desperadong pakikibaka ng lahat. Hindi nagtagal, lumiwanag ang match card sa kamay ni Chen Lei, at turn niya na maglaro. Hindi nagatubili si Chen Lei na tumayo sa ring, at makalipas ang ilang sandali, lumipad din sa ring ang martial artist mula sa ikawalong palapag ni Emperor Wu. Chen Lei, hindi ito ang dapat mong puntahan, pinapayuhan kitang sumuko. Sinulyapan ng martial artist si Chen Lei, at mahinang sinabi, ang tono niya ay naglalaman ng mapang-akit na hangin, at halatang hindi siya inilagay ni Chen Lei sa kanyang mga mata. Sinulyapan ni Chen Lei ang disipulong ito at sinabing, oo o hindi mahalaga kung sabihin mo ito, at, kung makilala mo ako, malas ka, determinado kang matalo. Ngumisi ang martial artist at sinabing, talaga, Chen Lei, mayabang ka talaga, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Panipi. Pagkatapos magsalita, nagpakawala ng mahabang dagandong ang martial artist, at lumitaw ang isang martial art spirit na nagpapalabas ng malakas na aura. Ito ay talagang isang Silver Moon Centipede. Matapos makita ang martial soul ng martial artist na ito, bumuga ng malamig na hangin ang mga manunood. Ang espiritu ng martial artist na ito ay kulay pilak na puti na may hilera ng mga pattern ng gintong buwan sa likod. Ang moon pattern na ito ay talagang natural na rune niya, mula moonbod hanggang full moon, pagkatapos ay mula full moon hanggang moonbod kaya pabalik-balik. Sa katunayan, ang lahat ng hugis buwan na rune na ito ay may natatanging mga pag-andar at napakalakas. Ang Silver Moon Centipede martial arts soul na ito, sa Chenyanju, ay tinatawag na sikat na martial arts soul, at maaaring may rank sa 10 pinakamalakas na martial arts soul. Ngumisi ang martial artist, dinurog ang martial soul, naglabas ng 10,000 ilaw na pilak, at sinampal ng malakas si Chen Lei. Direktang nag-transform si Chen Lei sa isang banal na katawan ng espada, at ang matalas na espada na chi na lumabas ay direktang pumawi sa pilak na ilaw ng 10,000 channel. Pagkatapos, ang espada ay tumama patungo sa Silver Moon Centipede martial soul. Matapos lumipas ang sword light, direktang naputol ang Yinyo Centipede martial soul sa 2 piraso. Ikaw lang, maglakas loob na magyabang sa harap ko. Tiningnan ni Chen Lei ang maputlang martial artist, at hindi nagpatuloy sa pagkuha ng shot. At ang pangalang martial artist na ito, sa oras na ito, ay mabilis na binawi ang kanyang martial soul sa kanyang katawan, ang kanyang mukha ay sobrang mapotla, walang bahid ng dugo. Hindi pa niya kailanman tiningnan si Chen Lei, at nang makipaglaro siya sa kanya, napagtanto niyang hindi siya ang kalaban ni Chen Lei. Abnormal talaga ang combat power ni Chen Lei. At sa pagkakataong ito, hindi nagmamadaling patayin si Chen Lei. Bagamat naputol na niya ang martial arts spirit ng kalaban, ganap siyang makakabawi basta't gumaling siya sa loob ng 10 at kalahating araw. Sa pagkakataong ito ang martial artist, matapos mapagtanto ang agwat kay Chen Lei, ay hindi nagpatuloy sa pagbaril, ngunit agad na sumuko at lumabas ng ring.
Sa paligid ng ring, maraming nanunood ang nasipsip ng malamig na hangin, nang makitang tinalo ni Chen Lei ang kanyang kalaban ng napakaayos at maayos, at, na parang hindi nagpapakita ng kanyang buong lakas, hindi ko maiwasang mahulaan. Ito kaya ang katotohanan ni Chen Lei sa pagkakataong ito. Ang kanyang kakayahang ipasa ang pagpili bilang isang direktang disipulo at maging isang direktang disipulo, ay tunay na nagtakda ng isang president sa kasaysayan. Sa oras na ito, tumalon si Chen Lei mula sa ring at lumapit sa tabi ni Elder Wang Jingfu. Tiningnan ni Elder Wang Jingfu ang hitsura ni Chen Lei at tumanggaw bilang kasiyahan. Talagang perpekto ang hitsura ni Chen Lei. Susunod, magkakaroon ng ilang round ng laban, at ang mga alagad na kalahok sa pagpili ay magkakaroon ng kani-kanilang mga mananalo at matatalo. Sa huli, kabuuang 51 mag-aaral mula sa 101 mag-aaral ang nanalo, at sa 51 mag-aaral na ito, may mga bay at walang kompetisyon. Gayunpaman, sa susunod na round ng kompetisyon, ang alagad na ito, bay ay hindi pinapayagan. Susunod ay ang ikalawang round ng kompetisyon. Sa pagkakataong ito ay hindi natitigil ang pagpili ng mga direktang alagad. Pagkatapos ng isang round ng kompetisyon, magpapatuloy ang ikalawang round. Para sa mga direktang disipulo ito ay isang malaking pagsubok, at ito ang gustong makita ng mga matataas na opisyal ng Tianyanzang. Gusto lang nilang makita kung gaano kalaki ang potensyal ng direktang disipulong ito. Ito ay upang pilitin silang lumabas sa pamamagitan ng mataas na intensidad na paghaharap. Ang buong potensyal ng mag-aaral ay dumarating. Mas mahigpit ang ikalawang round ng kompetisyon, at nakapasok sila sa ikalawang round ng selection competition. Ang lakas ng mga alagad na ito ay hindi gaanong naiiba. Walang sino man ang madaling talunin ang kanyang kalaban. Sa bawat pag-ikot ng kompetisyon, nangangailangan ng libu-libong mga trick at 10,000 mga trick upang masabi ang tagumpay o pagkatalo. Ginamit na ng mga disipulong ito ang lahat ng mga mamamatay tao, at walang paraan upang pigilan sila. Dahil sa oras na ito, gusto ko pa ring panatilihin ang isang kamay, tiyak na para sa aking sarili. Hindi ko mahanap ang sarili ko. Sa pagkakataong ito, napakalakas din ng kalaban ni Chen Lei, kaya nahihirapan si Chen Lei na talunin siya sa ilang hakbang. Gayunpaman, ang kalaban ni Chen Lei, pagkatapos ng lahat, ay mayroon pa ring tiyak na distansya kay Chen Lei. Pagkatapos ng daan-daang galaw, sinuntok siya ni Chen Lei palabas ng ring. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Chen Lei ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Maging ito ay isang disipulo, isang elder, o kahit isang pinakamataas na master ng siyam na mga Diyos, itinuon nila ang kanilang pansin kay Chen Lei. Masasabing sa pamamagitan ng dalawang ito ay ipinakita ni Chen Lei ang kanyang malakas na talento sa pagganap ng round. Isang anomalya tulad ni Chen Lei, na maaaring gumamit ng cultivation sa unang palapag ng Emperor Wu bilang powerhouse at ang sunod-sunod na pagkatalo ng cultivation sa ikawalong palapag ng Emperor Wu, bilang pickmaster ng ilang malalaking pick, kahit na mayroon siyang 10, sa libu-libong taon ng karanasan, hindi pa niya ito nakita sa mga sinaunang aklat, bihira ang mga ganitong talaan. Sa makatuwid, ang mga pinakadakilang master ng Jifeng ay lahat ay tumitig kay Chen Lei, gustong tanggapin si Chen Lei sa ilalim ng kanilang sariling sekta. Sa kasalukuyan, nagsimula na rin ang ikatlong round ng kompetisyon. Sa ikatlong argumento, pipiliin ang nangungunang 13 mula sa 26 na mag-aaral. Ang 13 nanalong disipulo ay hindi magpapatuloy sa pakikipagkompetensya, at tiyak na sila ay magiging direktang mga disipulo. Ang iba pang 13 natanggal na mga disipulo ay nakipagkompetensya para sa 5 higit pang mga pwesto, at para sa 5 lugar na ito, hindi lamang ang 13 tinanggal na mga disipulo ang maaaring makipagkompetensya, ngunit ang iba pang mga natanggal na mga disipulo ay nakipagkompetensya din para sa isa pang pagkakataon. Ang layunin nito ay upang maiwasan ang mga makapangyarihan at makapangyarihang mga disipulo na hindi makaligtaan, at ito ay maaaring ituring na isang pagkakataon para sa mga natanggal na disipulong ito. Sa round na ito, lumabas ang kalaban ni Chen Lei, at ito pala ay isang puting fan painting. Sa sandaling ito, si Chen Lei at Bai Fanhua ay nakatayo sa singsing, at ang mga mata ni Bai Fanhua ay kumislap ng puot, na hinihiling na mapahamak si Chen Lei. Chen Lei, this time, matatalo na talaga kita. Malakas na sabi ni Bai Fanhua kay Chen Lei.
Walang pakialam na sinabi ni Chen Lei, talaga, subukan natin ito. Si Bai Fanhua ay hindi gustong makipag-usap ng napakaraming kalokohan kay Chen Lei, at sumigaw ng galit. Pagkatapos, dinurog niya ang kanyang martial soul, naglabas ng marahas na hininga. Ang martial soul ng White Fan painting ay isang white jade treasure fan na may nagniningning na liwanag. Ang harap ay pininturahan ng araw, buwan at mga bituin, at ang likod ay isang malaking bundok. Ang momentum ay napakalakas at halos nagsiwalat ng isang tagahanga, na nagbibigay ng isang uri ng malakas na pakiramdam ng pang-aapi na halos nakakasikol. Ang martial soul na ipininta ng puting pamaypay na ito ay malinaw na nabago mula sa isang sinaunang kayamanan, at napakalakas. Sa sandaling ito, sinira ng puting fan painting ang kanyang martial soul. Biglang, isang malaking bundok ang lumipad palabas ng martial soul, at kasabay ng isang hampas sa hangin, ito ay naging taas na 10,000 metro, tulad ng isang tunay na higanteng taluktok na naglalabas ng itim at mabigat na liwanag, ito ay bumagsak ng gusto kay Chen Lei. Ang mar-ingle na higanteng taluktok na ito ay napakabigat, at ang walang laman ay nadurog ng mga layer, na may walang cap-oris na momentum, at ito ay bumagsak ng diretsyo. Isang mahabang dagandong ang pinakawalan ni Chen Lei, at isang singsing ng malupit na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, binasag niya ang kanyang kamao, nagpakawalan ng suntok, at tinamaan ang malaking nabasag na bundok. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay tulad ng lupa, at ang lupa lamang ang nanginginig at ang mga bundok ay nanginginig, at ang nakapalibot na kawalan ay patuloy na umaalon na parang mga alon ng tubig. Pagkatapos, nakita ko ang mar-ingle na bundok na ito, na direktang binasag ni Chen Lei at naging isang figure, naging isang maliit na ulan, na nawala sa hangin. Namutla saglit ang mukha ni Bai Fanhua, at halos maubos siya at damyugo ng hindi komportable. Pagkatapos lamang makipaglaban kay Chen Lei, malalaman niya kung gaano talaga katikot si Chen Lei. Gayunpaman, ang Bayubaw Wan fan na pininturahan ng puting fan ay dahan-daang nagpapaypay sa hangin, at ang liwanag at ulan sa kalangitan ay lumipad pabalik sa Wan folding fan, at naging isang bundok muli. Gayunpaman, ang bundok na ito ay marilag at marilag, ang momentum ay wala doon, at ang mga bitik ay lumilitaw dito, na syempre ay lubhang nakakatroma. Naging malamig ang mga mata ng puting fan painting, muling sinisira ang martial soul ng white jade treasure fan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga bituin ang lumabas mula sa puting jade treasure fan at naging malalaking bituin, magkadugtong sa dulo, na nagpapadala ng hindi magagapi na hangin. Pagkatapos, binaril niya si Chen Lei ng mabangis. Ang mga bituin, na parang bumabagsak mula sa mabituing kalangitan, ay nagdala ng nakasisilaw na liwanag, nagkusko sa kawalan at nagniningas, at narating nila si Chen Lei sa isang kisap mata. Naputol ang pag-iisip ni Chen Lei, sa pagkakataong ito ang pag-atake ay kabalbalan, at kailangan din niyang gawin ang lahat para harapin ito. Hindi nag-atubili si Chen Lei na sirain ang crit rune. Nakakasilaw at nakakasilaw ang liwanag sa kanyang kamao. Sa sunod-sunod na suntok, agad niyang pinasabog ang malalaking bituin na inatake niya, na ginawa itong baha ng liwanag. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay walang cap-oris, tulad ng isang tunay na Diyos ng digmaan, walang cap-oris, ang kanyang momentum ay parang bahaghari. Boom 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 boom. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang tunog ng nakakasira ng lupa na pagsabog, at ang buong katawan ni Chen Lei ay binaha ng liwanag at ulan ng mga pagsabog sa kalangitan. Sa kabilang banda, tumingin sa puting fan painting, lalong namutla at nanghina ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan, at isang bibig ng dugo ang lumabas. Si Chen Lei, tulad ng isang demonyong Diyos, ay lumabas sa liwanag at ulan, at pumunta sa harapan ng puting fan painting, ang kanyang aura ay nakakatakot. Boom! Sinamantala ni Chen Lei ang hindi magagapi na sitwasyong ito at tinamaan ng malakas na suntok ang puting fan painting. Ang puting fan painting ay naramdaman lamang ang isang malaking krisis na darating, at itinaas ang kanyang kamay, at itinapon ang isang puting elepante na inukit mula sa puting jade. Ang puting elepante na ito na inukit mula sa puting jade ay bumukas sa hangin at naging sukat na daan-daang metro. Ang kanyang katawan ay kasing laki ng 4 na Optimus Pillars, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng banal na liwanag. Chen Lei.
Ang puting elepante na ito na inukit mula sa puting jade ay isang natal horcrux na nilikha ng mga practitioner ng White Fan Painting Institute. Ito ay napakalakas at ito rin ang pundasyon ng kanilang White Elephant Sect. Ang puting elepante na ito ay malakas na sumipa at tumapak sa ulo ni Chen Lei. Sa harap ng puting elepante na ito, halos kasing laki ng langgam si Chen Lei. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang kapangyarihan ng puting elepante na ito, na naging dahilan para mahirapan siyang makipagkompetensya. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chen Lei ay naging isang kislap ng liwanag, gumagalaw kaagad, iniiwasan ang distansya kung saan natapakan ng puting elepante, at pagkatapos ay lumitaw ang libu-libong talampakan ang layo. At ang puting elepante na ito, pagkatapos na humakbang sa hangin, ay pinitik ang ilong nito, na parang magic letigo, at iginuhit ito diretso kay Chen Lei. Nakakabingi ang malakas na tunog na tumagos sa hangin. Nakita ni Chen Lei ang puting elepante na ito na hinayla ito at ginawang isang banal na katawan ng espada, at pinutol ito gamit ang isang espada. Hiyang, ang tunog ng isang symphony ng ginto at bakal ay tumunog, at ang espada ni Chen Lei ay direktang pinutol ang ilong ng puting elepante. Susunod, si Chen Lei ay naging hindi mabilang na parang platinum na mga sinulid ng espada, mahigpit na nakapulupot sa katawan ng puting elepante, umiikot ng marahas, at sa isang kisap mata, ang puting elepante ay naging hindi mabilang na mga piraso at nagkalat sa buong lupa. Sa sandaling ito, sa wakas ay winasak ni Chen Lei ang lahat ng kapangyarihan ng Excalibur Body, at ang kapangyarihan nito ay medyo nagulat kay Chen Lei. Sa ika-4 na antas ng katawan ng espada, ang pinakamalaking pagbabago ay ang kakayahang ibahin ang anyo ng espada sa sutla. Ibig sabihin, ang binagong katawan ng espada ay maaaring gawing mas matalas at mas mahigpit na sutla ng espada. Ang kapangyarihan ng sinulid ng espada na ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa Jiangwang. Nakaharap sa pagpipinta ng isang puting pamaypay, isang napakalakas na puting elepante na kayamanan, sa wakas ay tumigil si Chen Lei sa pagbabantay sa kanyang kamay at ginamit ang kanyang sariling pumatay. At sa ilalim ng pag-ataking ito, ang pagpipinta ay talagang napakalakas, at direktang sinira ang buhay na kayamanan ng puting fan painting. Sa sandaling ito, ang kayamanan ng puting fan painting ay nawasak, at ang chi, air interest ng buong tao ay bumaba ng malaking halaga sa isang iglap. Sa orihinal, kung sumuko si Bai Fanhua ng mas maaga, maaari pa rin siyang makipagkompetensya para sa iba pang 5 direktang pwesto ng disipulo, ngunit ngayon, ang kanyang kayamanan sa buhay ay nawasak. Natatakot ako na ang natitirang 5 pwesto ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Oo naman, sa kasunod na patimpalak ng Bai Fan Painting, dahil sa matinding pinsala sa martial arts, sinira ni Chen Lei ang kanyang life soul equipment, at ang kanyang lakas ay bumaba ng hanggang 30%. Sa huling 5 pwesto, nakipagkompetensya siya para sa isang lugar. Nang walang pagkakataon, 18 direktang disipulo ang nakaligtaan sa wakas. Para sa resultang ito, halos mabaliw si Bai Fanhua. Dapat mong malaman na sa unang 18 direktang disipulo, may iilan man lang na hindi kasing lakas niya, dahil siya ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban kay Chen Lei, na siyang dahilan kung bakit siya napalampas. Ang pagkakataong ito ay isang pagkakataon. Dapat mong malaman na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang direktang disipulo ni Tian Yanzhang at hindi isang direktang disipulo. Sa kanyang lakas, maaari siyang maging isang direktang disipulo ng walang anumang pagdududa, ngunit ngayon, ito ang resulta ng ganitong uri ng pagkapuot ay higit na mas malaki kaysa sa pagkamuhi sa pagpatay sa ama at pagkuha sa kanyang asawa. Hindi pagmamalabas na ilarawan ang saloobin ni Bai Fanhua kay Chen Lei bilang puot. Natural na alam ni Chen Lei ang kasalukuyang mentalidad ng puting fan painting, ngunit wala siyang pakialam. Ang puting fan painting na ito ay isang bagay na hindi pa niya nakita noon, at ngayon, hindi ito magiging banta sa kanya. 18 direktang disipulo ang napili, nakapila, at tumayo sa harap ng pinakamataas na guro at matatanda. Maaaring mapili sa pamamagitan ng layer ng pagpili upang maging 18 direktang disipulo. Bawat isa sa 18 tuwirang mga alagad na ito ay sapat na pambihira upang maging kahanga-hanga. Sa sandaling ito, ang 18 direktang disipulong ito ay naghihintay para sa pinakamataas na guro na pumili, nang hindi kinakailangang ihambing kung sino ang tunay na unang lugar.
Sa 18 direktang disipulo, ang ilan sa kanila ay napakalakas kaya nakaramdam si Chen Lei ng mahinang pakiramdam ng pang-api. Sila ay tunay na walang katulad na mga henyo. Sa oras na ito, ang pinakamataas na master ng siyam na Diyos ay tumingin din sa 18 direktang disipulo. Sa paligsahan sa pagpili ngayon lang, nakilala ng pick owner na ito ang 18 direktang disipulong ito. Alam ng lahat kung sino ang tatanggapin bilang puwersang alagad. Sovereign, mangyaring pumili muna. Ang mga pick masters ng iba pang pick ay nagsabi kay Chen Zhou, ang master ng Chanyanzong, kahit na ang status ng pick ng Chanyanzong ay pareho, ngunit ang lakas ng master ay dapat na mas malaki. Sa pagpiling ito ng mga alagad, syempre mayroon ding kumita. Ang sect master na si Chen Zhou ay hindi rin magalang, at direktang sinabi, Chen Lei, Ji Chanwu, kayong dalawa, gusto niyo bang pumunta sa upuang ito? Matapos marinig ang mga salita ni Sect Master Chen Zhou, si Chen Lei at Ji Chanwu ay nagmamadaling nagsabi, payag ako. Tumawa si Chen Zhou at sinabing, okay, simula ngayon, Chen Lei, ikaw ay magiging senior brother, at Chanwu, ikaw ay magiging junior sister. Sa 18 direktang disipulo, mayroong 14 na lalaki at 4 na babae. Si Ji Chanwu ay isa sa 4 na babae, at maaaring ituring ni Chen Zhou at ng Chen sect. Ang lakas at langit ni Ji Chanwu ay natural na kamangha-mangha. Master, bakit ako junior sister, hindi senior sister? Si Ji Chanwu ay may mainit na ugali, ang sabi, ay eksaktong kapareho ng kanyang mainit na katawan. Oh, bakit, hindi ka ba nasisiyahan sa mga ayos ni Master? Napatingin si Chen Zhou kay Ji Chanwu at tinanong si Ji Chanwu. Ang mga disipulo ay hindi nangangahas, ngunit hindi nila naiintindihan, sabi ni Ji Chanwu. Kung gayon, kung hindi ka nakikipagkompetensya kay Chen Lei, ang nanalo ay ang boss, ang natalo ay ang pangalawang anak, ano sa palagay mo? Sumulyap si Ji Chanwu kay Chen Lei at sinabing, Guru, ang cultivation ni Chen Lei ay ang unang palapag lamang ng Emperor Wu. Kung masyado namin siyang binubuli ni Chen Lei, sa tingin ko mas mabuting hayaan siyang direktang umamin ng pagkatalo. Polihis na guhit. Kahit na nakita kong tinalo ni Chen Lei si Bai Fanhua at ang iba pa, na nagpapakita ng matinding lakas, sa mga mata ni Ji Chanwu, si Chen Lei ay bata pa rin sa antas ni Emperor Wu, hindi niya talaga kalaban. Sa oras na ito, tumingin si Chen Zhou kay Chen Lei at nagtanong, Chen Lei, ano sa palagay mo? Si Chen Lei ay orihinal na hindi pinahahalagahan ang pangalan ng senior brother na senior sister na ito, ngunit sa harap ng lahat, imposibleng kusang sumuko, kung hindi, saan niya ilalagay ang kanyang mukha sa hinaharap. Matapos marinig ang tanong ni Sect Master Chen, sinabi ni Chen Lei, Guru, handang makipagkompetensya ang mga disipulo. Tumango si Chen Zhou at nakangiting sinabi, Bueno, nangako ang master ng libro na hahayaan kang subukan. Kung sino ang manalo ay magiging senior brother o senior sister. Ang matatalo ay pwede lang junior brother o junior sister. Gayunpaman, ito lamang ang nagpapakita ng mga resulta at hindi pinapayagan ang pananakit sa iba. Panipi. Tumango si Chen Lei at nagsabi, Oo, alam ng disipulo. At sinabi rin ni Ji Chanwu, igalang ang buhay ni Master. Pagkatapos, sumampo sa ring sina Ji Chanwu at Chen Lei. Sa oras na ito, lahat sila ay nakatutok sa ring at nakatingin kina Chen Lei at Ji Chanwu. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong purple na kagubatan ng kawayan ay napaka-relax. Ang kompetisyon sa pagitan nina Chen Lei at Ji Chanwu ay hindi nakaka-stress. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga direktang disipulo. Para sa Pickmaster na ito, for God, isa lang itong kawili-wiling palabas. Sumulyap si Ji Chanwu kay Chen Lei, habang nakataas ang kanyang dibdib, at mayabang na sinabi, Junior Brother Chen, hindi ka talaga kalaban ng senior sister. Dapat sumuko ka na lang, baka mamaya matatalo ka sa akin, huwag kang umiyak. Panipi. Humalaklak si Chen Lei at sinabing, Junior sister, masyado ka pang maaga para sabihin ito. Kung magsisimula ka mamaya, ayaw mong humingi ng awa. Nanlaki ang mga mata ni Ji Chanwu at napasigaw siya, at nagsabi, hindi ako hihingi ng awa. Okay, tingnan natin ang totoong kabanata sa palad natin.
Sinabi ni Ji Chanwoo, kung ganito ang sitwasyon, Senior Sister, bibigyan kita ng 3 trick, para hindi masabi na binubuli ko ang maliit. Tumanggi pa rin si Ji Chanwoo na bumitaw, sinusubukang manalo. Nakangiting tumingin si Chen Lei kay Ji Chanwoo, at sinabing, Junior Sister, gusto mo talagang gumawa ako ng 3 trick, huwag mong pagsisihan. Tumanggi rin si Chen Lei na sumuko. Sinabi ni Ji Chanwoo, sabi ng lalaki, bilasan mo, at hindi ko kailanman pinagsisisihan ang sinabi ng babaeng ito. Sinabi ni Chen Lei, sa kasong ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Panipik. Sinabi ni Ji Chanwoo, itigil ang pagsasalita ng walang kaparehkan, hayaan mo na lang ito. Sinabi ni Chen Lei, okay, kung ganoon Junior Sister, kailangan mong mag-ingat. Pagkatapos magsalita, biglang naglaho ang anyo ni Chen Lei, at nang muling lumitaw, nagpakita na siya sa tabi ni Ji Chanwoo. Nagulat si Ji Chanwoo, 3 pakulo ang sinabi niya para kay Chen Lei, pero talagang naiinggit siya kay Chen Lei. May 3 trick si Chen Lei, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang bilis ni Chen Lei ay mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Natural na alam din ni Chen Lei ang lakas ni Ji Chanwoo, at tiyak na hindi siya dapat maliitin. Kahit na matalo niya si Ji Chanwoo, tiyak na dadaan siya sa isang mapait na labanan. Ang Ji Chanwoo na ito ay mas malakas kaysa sa puting fan painting. Sa makatuwid, gumamit si Chen Lei ng hindi pangkaraniwang paraan para direktang sirain ang crit rune, at lumitaw sa tabi ni Ji Chanwoo. Kahit na nakatutok si Ji Chanwoo kay Chen Lei, sinira niya ang crit rune. Pagkatapos ng artikulo, si Chen Lei, na ang bilis ay tumaas ng ilang 10 beses, ay nagkaroon din ng bahagyang reaksyon. Biglang lumitaw si Chen Lei sa harap ni Ji Chanwoo. Pagkatapos, itinaas ang kanyang braso, diretso siyang gumamit ng grasping technique para hawakan ang braso ni Ji Chanwoo. Sa sandaling ito, gusto lang tumakas ni Ji Chanwoo, naramdaman niyang lumubog ang kanyang braso, at isang malakas na kuko ang humawak sa kanyang braso. Bahagyang nagulat si Ji Chanwoo, at isang bola ng puting liwanag ang bumaril mula sa kanyang braso, sinusubukang i-flick ang mga kuko ni Chen Lei. Sadyang napakalakas ng mga kuko ni Chen Lei, ganap na hindi pinapansin ang ganting atake ni Ji Chanwoo. Kasabay nito, nakapulupot din ang kabilang palad. Ang pinakamalakas na bahagi ni Chen Lei ay nasa kanyang laman. Sa sandaling ang 4 na banal na mga formula sa pagdadalisay ay dalisay, ang kapangyarihan ng laman ay hindi mailarawan. Hindi bababa sa naramdaman ni Chen Lei na maaari na siyang sumabog ng buong suntok. Little Star, tiyak na hindi ito ilusyon. Sa sobrang malupit na katawan, hindi siya maalis ni Ji Chanwoo kahit na siya ay malakas. Si Ji Chanwoo ay napahiya at nagalit. Siya ay lumaki at hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa isang lalaki. Hindi rin mahina ang pisikal na kakayahan ni Ji Chanwoo, at gumamit sila ng napakahusay na hanay ng mga kasanayan upang maalis si Chen Lei. Gayunpaman, ang pamamaraan ng paghawak ni Chen Lei ay kat-anji tangi, at ang pinakamahalagang bagay ay ang paniniil ng pangangatawan. Kahit na ito ay isang ordinaryong paraan ng paghawak, ang kapangyarihan ni Chen Lei ay talagang nakakasira ng lupa. Bukod dito, maging pabaya o mayabang man si Ji Chanwoo, hinayaan niya talaga si Chen Lei na manguna. Sa ganoong sitwasyon, kung aalisin siya ni Ji Chanwoo, baka makakita lang si Chen Lei ng isang piraso ng tofu at patayin siya. Ngunit ngayon, hindi na kailangan pang alamin ni Chen Lei. Ang Ji Chanwoo ay ready-made na tofu, at daan-daang o libu-libong beses na mas maputi at malambot kaysa sa totoong tofu. Sa labanan sa pagitan ng capture at anti-capture, ang pisikal na pakikipag-ugnayan ni Chen Lei kay Ji Chanwoo ay umabot sa isang kahangahangang antas ng pagiging pamilyar, at lahat ng bagay na kailangang hawakan o hindi hawakan, at ang estilo ng pagpipinta ay nagpapasigla sa mga tao. Wow! Si Brother Chen ay talagang isang huwaran para sa aking henerasyon, at kaya ko pa ring makipagkompetensya ng ganito. Nakita ng isang alagad ang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata, at gusto niyang palitan siya. Ang paghanga kay Chen Lei ay parang tubig ng Yangtze River. Ang 3 pang babaeng disipulo ay namula, at hindi napigil ang umungol, makulat. Ngunit nagpasya sila at hinding-hindi na makikipag-usap kay Chen Lei sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang buhok ni Ji Chanwoo ay nakakalat,
ang kanyang katawan ay pawisan. Ang kanyang mukha ay pula at ang kanyang mga tainga ay namumula. Maging ang kanyang mga damit ay magulo, ang kanyang katawan ay manhid at makati, at siya ay pinagsama kay Chen Lei sa isang hindi maliwanag na poster. Sa ngayon, siya lang ang nakakaramdam nito. Nahihiya. Chen Lei, ikaw ay isa ring marangal na direktang disipulo. Gumagamit ka ba ng mga masasamang pamamaraan? Galit na bulong ni Ji Chanwoo. Ikinulong ni Chen Lei si Ji Chanwoo ng mahigpit. Masyadong madulas ang katawan nitong si Ji Chanwoo, parang loach lang. Kung hindi mo gagamitin ang lahat ng iyong lakas, magiging mahirap itong kontrolin. Kung hahayaan mo, gagawin mo. Gustong harapin ito, pero mas mahirap, kaya kinailangan ni Chen Lei na ilabas lahat. Junior sister, dahil nakapasok na ako sa ring, gagawin ko lahat ng kaya kong gawin. Hindi ko kaya ginagamit ang sarili kong pakinabang at ginagamit ang sarili kong pagkukulang para ipaglaban ka. Alam mo, ang aking kaharian ay woody layer lamang, sa pamamagitan lamang ng paglilinang, paano kaya ito mananalo sa iyo? Panipi. Hindi ka magiging bayani kung matalo mo ako ng ganito. Naramdaman na lang ni Ji Chanwoo na ang dalawang puting kuneho sa kanyang dibdib ay pinisil ni Chen Lei at nagbago ng iba't ibang anyo, na nagpagalit sa kanyang galit. Sa oras na ito, si Chen Lei ay walang kahit katiting na nakakagambalang pag-iisip. Ang alam lang niya ay hindi siya makakapag-relax, at kailangan niyang gawin ang lahat para madamay si Ji Chanwoo at huwag siyang pakawalan. Sa ganoong sitwasyon, halos hawakan ni Chen Lei ang buong katawan ni Ji Chanwoo. Imposible. Habang lumalaban si Ji Chanwoo, mas lumalakas ang pang-aapi ni Chen Lei. Matapos masangkot ang daan-daang galaw, sa wakas ay naubos na ang lakas ni Ji Chanwoo, at walang paraan para makatakas sa blockade ni Chen Lei. Paano, aminin mo o hindi? Naramdaman ni Chen Lei ang paglambot ng katawan ni Ji Chanwoo sa kanyang mga braso, at hindi na lumaban, nagtanong. Kinailangan ni Ji Chanwoo na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at mapait na sinabi, aaminin ko, ikaw ay senior brother, okay. Alam ni Ji Chanwoo na kung hindi siya aamin ng pagkatalo, sasamantalahin lang siya ni Chen Lei, at hindi na magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Sinong mag-aakala na napakawalan siya ni Chen Lei? Si Elder Tian Chen sa gilid ay tumingin kay Chen Lei na may ngiti, na may nasisiyahang tingin, at sinabi sa pinunong si Chen Zhou, Senior brother, itong si Chen Lei ay talagang may estilo ng iyong kabataan. Matapos marinig ang mga salita ni Tian Chen, lahat ng iba pang Pickmaster ay napangiti. Ang dalawang babaeng elder ay tila may naisip, namumula ang kanilang mga mukha, at tumingin sila kay Chen Zhou na may bakas ng galit. Si Chen Zhou, Sect Master Chen ay namula, naalala ang mga walang katotohanan na bagay sa kanyang kabataan, at agad na nagsabi na may seryosong mukha, Elder Tian, mali ang sinabi mo, itong si Chen Lei, ay halatang mas malakas kaysa noong bata pa ako. Ang asul ay biglang, panipi. Nakita ng ilang Pickmaster ang nakakahiyang hitsura ni Sect Master Chen Zhou, at lahat sila ay nagtawanan, na nagpadali sa kapaligiran kaysa dati. Sa ring, nakita ni Chen Lei na pumayag si Ji Chanwoo at sinabing, kung gayon, si Junior Sister, maaari ko siyang palayain. Huwag mo nang ipagkait kung ganoon. Si Ji Chanwoo ay halos mabigla kay Chen Lei, at galit na sinabi, okay, sumuko na ako, hindi ka pa rin nangangahas na bumangon mula sa akin. Sinabi ni Chen Lei, babangon ako ngayon. Pagkatapos magsalita, inalis niya ang kanyang mga braso mula sa gitna ng mga hita ni Ji Chanwoo. Pagkatapos ay inilayo ang dalawang ibabang binti sa dibdib ni Ji Chanwoo, dahan-daang binuksan ang mga ito, at sa wakas, at tuluyan ng nahiwalay si Ji Chanwoo. Pagkatapos maghiwalay, si Ji Chanwoo ay nanlilisik na may mga mata na malapit ng lumuwa ng apoy, kinagat ang kanyang maliliit na ngipin ng tigre, at mabangis na tinitigan si Chen Lei. Tulad ng isang galit na maliit na tigre, maaari siyang masaktan anumang oras, lalaki. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Chen Lei, Junior Sister, sumuko ka na, ngunit hindi ka makapagsalita ng walang dahilan. Galit na yumuko si Ji Chanwoo, tumalon ang ulo at tumalon mula sa ring, galit na lumapit sa tabi ni Chen Zhou na may kasamang huni, at sinabing, Guro, walang kwenta ang kompetisyong ito, nanloko si Chen Lei.
Tumawa si Sect Master Chen Zhou at sinabing, "Bueno, sa pagkakataong ito kailangan pa ring bilangin ang laro. Kung hindi, ano ang prestihiyo nitong Sect Master, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Simula ngayon, tuwing 2 araw. Sa 2016, susubukan mo si Chen Lei. Kung manalo ka, maging senior sister. Ano sa palagay mo? Ngunit kung matalo ka, magpapatuloy ka sa pagiging junior sister." Panipi. Nang marinig ito, tumanggo si Ji Chanwu at nagsabi, "Guro, sumasang-ayon ako, matatalo ko siya sa loob ng 1 taon." "Okay, wait and see teacher." Pagkatapos ay kinuha ni Sect Master Chen Zhou si Chen Lei at sinabing, "Chen Lei, bumaba ka." Tumalon na ngayon si Chen Lei mula sa ring. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chen Lei ay nababalot pa rin ng bango ni Ji Chanwu. Si Sect Master Chen ay tumingin kay Chen Lei ng may kasiyahan at sinabi, "Chen Lei, simula ngayon, ikaw ay magiging aking disipulo. Mayroon ka ring senior brother na nagngangalang Jiang Huan, na nasa ilalim ng iyong guro, at 3 lang sa inyo ang mga disipulo. Mula ngayon, kailangan mong igalang at mahalin ang isa't isa at magkaisa, alam mo ba?" Panipi. Tumanggo si Chen Lei at sinabing, "Oo, naiintindihan ng aking disipulo." Itong Jiang Huan, nakita noon ni Chen Lei, at ilang beses siyang iniligtas. Pareho silang pamilyar sa isa't isa. At tumanggo din si Ji Chanwu, at nagsabi, "Sundin ang utos ni Master." Tumawa si Chen Zhou, tumanggo, at pagkatapos ay sinabi sa iba pang Pick Masters, "Mahal na junior brother, dapat mo ring piliin ang sarili mong disipulo sa lalong madaling panahon." Tumanggo ang ibang Pick Masters at pumili ng sarili nilang mga disipulo. Sa katunayan, ang mga Pick Master na ito ay mayroon ng sariling mga layunin, at hindi nagtagal ay tinanggap nilang lahat ang kasiyasang mga disipulo. At pagkatapos, ang mga disipulo ang naalis. Ang mga disipulong ito ay pawang paglilinang na may pambihirang mga talento. Lahat sila ay hinati ng Deputy Pick Master at ilang iba pang matatanda ng Siyam na Diyos. Gayunpaman, hindi sila maaaring ituring na mga direktang disipulo. Magkaroon ng kamalayan na ang mga direktang disipulong ito ay magagawang pumalit bilang mga Pick Master sa hinaharap, at ang mga hindi pangunahing disipulong ito ay maaari lamang maging mga Elder o Deputy Pick Masters, at talagang hindi maaaring maging tunay na Pick Masters. Higit pa rito, ang 18 direktang disipulong ito, kasama ang ilang naunang direktang mga disipulo, ay lahat ay kwalipikadong lumaban para sa posisyon ng suzerain. Ito ang pinagkaiba ng mga direktang disipulo sa ibang mga disipulo. Itong mga primitive na disciples, bagamat hindi na sila nagkakasundo, ngunit hindi sila kasing husay ng mga tao at inalis, wala nang magagawa. Matapos pumili ng angkop na mga disipulo ang lahat, sinabi ni Sect Master Chen Zhou Chen sa lahat, "Bueno, tapos na ang apprenticeship ngayon. Susunod, sana ay turuan mo silang mabuti sa loob ng 1 taon." Pagkatapos nito, bubuksan ng Sect Master ang Secret Realm para payagan ang mga disipulong ito na makapasok sa Secret Realm. Jing Cultivation, ang Sect Master na ito ay paminsan-minsan ay nakakakita ng blood tide kamakailan, at palaging nakakaramdam ng bakas ng nagbabantang palatandaan, tila may ilang sakuna na magaganap. Kailangan nating magplano ng maaga. Panipi. Igalang si Ling Yu. Ang iba pang mga Pick Master ay sabay-sabay na tumugon matapos marinig ang mga salita ni Sect Master Chen Zhou. Dapat mong malaman na si Chen Zhou ang nag-iisang cultivation master na nagsasanay ng Tianyan Shenzhou. Ang Tianyan Shenzhou na ito ay pinakamagaling sa pagbabawas ng mga makalangit na lihim. Sa makatuwid, madalas mayroong ilang kakaibang mga palatandaan na nakikita, na nagpapahiwatig ng ilang hinaharap. Isang bagay sa hinaharap. May nangyayari. At sinabi ni Sect Master Chen, kung gayon, sa hinaharap, malamang na magkakaroon ng isang sakuna. Sa kasong ito, ang tanging bagay na magagawa ay upang makaligtas sa sakuna at dagdagan ang lakas. Kaya, ang mga gurong ito sa tuktok, lahat ay nagdala ng kanilang sariling mga alagad, at bumalik sa kanilang mga taluktok ng bundok. Para naman kay Chen Lei at Ji Chanwu, bumalik sila sa Tianyanzang kasama si Sect Master Chen. Pagkatapos bumalik sa Tianyanzang, sinundan nina Chen Lei at Ji Chanwu si Chen Zhou sa Tianyan Temple. Sa Tianyan Palace, si Sect Master Chen ay tumingin kay Chen Lei at Ji Chanwu ng may kasiyahan,
at pagkatapos ay tinawag ang isang tao, ito ay si Jiang Huan. Ito ang iyong senior brother Jiang Huan. Mas maaga siyang nagsimula ng mga dekada kaysa sa inyo. Ngayon, ang iyong senior brother Jiang ang namumuno sa lahat ng bagay sa Tianyanfeng na ito. Mula ngayon, mahahanap mo si senior brother Jiang para sa kahit ano. Pag-usapan. Sina Chen Lei at Ji Chanwo ay parehong itinaas ang kanilang mga kamay kay Jiang Huan at sinabing, nakita ko si senior brother Jiang. Ikanaway ni Jiang Huan ang kanyang kamay at malumanay na ngumiti. Lahat ay pare-parehong kapatid na senior, kaya huwag masyadong magambala. Tumango si Chen Lei. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Jiang Huan. Alam niya na ang ugali ni Jiang Huan, na tapat at mabait, ay masasabing pinakamagaling makipagkaibigan. At ipinahayag din ni Ji Chanwo ang kanyang tiwala kay Jiang Huan. Si Jiang Huan ay may napakagandang ugali, na ginagawang lubos na nagtitiwala sa kanya ang mga tao kapag nakita nila siya. Pagkatapos nito, tumingin si Sovereign Chenzhou kina Chen Lei at Ji Chanwo at nagtanong, Lair, Chanwo, dahil sinamba ninyo akong dalawa bilang guro, natural na gusto kong ituro sa inyo ang mga pagsasanay, hindi ko alam kung ano ang mga pagsasanay, ay gusto ninyong lahat na linangin ang mga pagsasanay. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, Guro, gusto kong linangin sina Dato Shenzhou at Tianyan Shenzhou. Hindi itinago ni Chen Lei ang tungkol sa mga pagsasanay na gusto niyang linangin. Sa katunayan, alam na ni Shenzhou kung saan nanggaling si Chen Lei. Gayunpaman, tinanggap pa rin niya si Chen Lei bilang kanyang disipulo. Obviously, sobrang narelieve siya kay Chen Lei. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, hindi na nagulat si Sovereign Chenzhou na gusto ni Chen Lei na linangin ang mga taktika ng genocide, dahil alam na niya na si Chen Lei ang unang tao sa 6 na exchange competition kabilang ang Deep Blue Empire. Nakuha ang cultivation refining method mula kay Dato Shenzhou. At pumunta si Chen Lei kay Tianyanzang at sinamba si Tianyanzang sa hindi kalayuan. Ang layunin ay tiyak para sa karanasan sa pagsasanay sa paglilinang ni Dato Shenzhou na iniwan ng nauna sa Tianyanzang. Kaya lang, gusto pa rin ni Chen Lei na linangin ang Tianyan Divine Art, na hindi inaasahan ni Shenzhou. Tumingin si Shenzhou kay Chen Lei at sinabing, Chen Lei, gusto mong magsanay ng kultivasyon para sa mahusay na taktika ng pagpatay na ito. Walang problema. Maaari kang palaging pumunta sa Tibetan Scripture Pavilion para basahin ang mga tala mula sa aking nakatatanda sa sekta. Gayunpaman, gusto mong magsanay sa paglilinang ng Tianyan Shenzhou, dapat kang mag-isip ng mabuti. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, malinaw na nag-iisip ang disipulo, kailangan kong linangin ang pagsasanay sa Tianyan Shenzhou. Nakita ni Shenzhou si Chen Lei na napakatatag at sinabi niya, okay, dahil gusto mong linangin ang Yanju God, hindi kita pipigilan. Gayunpaman, ang Diyos Yanju ay masyadong komplikado at misteryoso. Ang mga hindi inaasahang bagay tulad ng langit, tadhana, at iba pa, kung arbitraryo mo ang mga ito, tiyak na ikaw ay magiging backlash. Sa makatuwid, kahit na magtagumpay ka sa paglinang nito, hindi mo ito dapat gamitin ng madali. Kung hindi, magkakaroon ng kamalasan, maunawaan. Panipi. Tumango si Chen Lei, at sinabing, salamat Master sa iyong paggabay, naiintindihan ko. Tumango si Shenzhou, hindi na tumitingin kay Chen Lei, kundi kay Ji Chanwo, at sinabing, Chanwo, ano ang gusto mong magsanay? Panipi. Sinabi ni Ji Chanwo, Guro, hindi pa ito naiintindihan ng disipulo, kaya't pakiusap, paliwanagan ako. Bagamat si Ji Chanwo ay isang walang katulad na henyo, ang mga pagsasanay na kanyang nilinang ay hindi kasing lakas ng mga pagsasanay sa Shenzong na nakolekta ni Tianyanzang, at ang ilan sa mga pagsasanay sa Shenzong ng Tianyanzang ay pawang lihim. Nang hindi sinasabi sa iba, hindi niya alam kung anong uri ng pagsasanay ang dapat niyang isagawa. Sinabi ni Shenzhou, nakikita ko ang iyong mga kwalifikasyon at ang iyong talento ay hindi pangkaraniwan. Napakaangkop para sa cultivation na magsanay ng isa sa aking sekta, na tinatawag na Nine Heavens Phoenix Dance Art. Ang pagsasanay na ito ay talagang kapaki-pakinabang para sa iyo, handa ka bang magsanay ng paglilinang? Panipi. Nang marinig ito, malakas na sinabi ni Ji Chanwo, payag ang disipulo. Siya rin ay isang maliwanag na tao ng yelo at nyebe.
Alam niya na sa kaalaman ni Sect Master Chen Zhou, ang paraan ng pagtutulak ng tuod sa kanya ay tiyak na pinakaangkop para sa kanya, kaya, diretsyong tumango at sumang-ayon. Sinabi ni Sect Master Chen Zhou, "Okay, Tianwu, matatanggap mo ngayon ang pill for changing heaven and earth mula kay Senior Brother Jiang Huan, at pagkatapos ay ituturo ko sa iyo ang Nine Heavens Phoenix Dance Art. Sa loob ng 10 araw, dapat ay magagawa mo na kaya ang pamamaraan ng paglilinang ay binago sa pamamaraan ng pagsasanay ng Nine Heavens Phoenix Dance Ju." Panipi. Sinabi ni Ji Chanwo, "Ang mga disipulo ay nagpapasalamat sa iyo, Guro." Sinabi ni Sect Master Chen Zhou, "Hindi mo kailangang maging magalang, ito ang dapat mong gawin bilang isang guro." Pagkatapos ay sinabi ni Lord Chen Zhou, "Chen Lei, pagkatapos kong ituro sa iyo ang Heavenly Dance Nine Heavens Phoenix Dance Ju, ituturo ko sa iyo ang Heavenly Yan Shen Ju." Tumango si Chen Lei at sinabing, "Salamat, Guro." Tumango si Sect Master Chen Zhou, hindi na nagsalita pa, ngunit itinaas ang kanyang mga daliri sa espada, itinuro ang isa sa gitna ng mga kilay ni Ji Chanwu, hindi mabilang na hanay ng liwanag ang dumiretso sa Soul Sea ni Ji Chanwu, isang kumpletong set ng Nine Heavens Phoenix Dance Art na nakaprint, nasa isip niya. Matapos ipagpatuloy ni Chen Zhou ang pagsasanay, sinabi niya kay Ji Chanwu, "Chanwu, nitong mga nakaraang araw, lubos mong naunawaan ang hanay ng mga pagsasanay na ito. Kung wala kang naiintindihan, maaari mo akong tanungin anumang oras." Panipi polihis na guhit. Tumango si Ji Chanwu at sinabing, "Salamat, Guro." Lumingon si Chen Zhou, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, "Chen Lei, halika rito." Lumapit si Chen Lei kay Chen Zhou, at sinabi ni Chen Zhou, "Gusto mong linangin ang Tianyan Shenzhou. Ipapasa ko na ang Tianyan Shenzhou na ito at ang ilan sa aking mga karanasan sa pagsasanay sa paglilinang sa mga nakaraang taon." Pagkatapos magsalita, ang pointer ay inilagay sa mga kilay ni Chen Lei, at hindi mabilang na mga karanasan sa paglilinang ang biglang pumasok sa isip ni Chen Lei. Naramdaman lamang ni Chen Lei ang hindi mabilang na rune na umiikot sa kanyang isipan, at isang serye ng mga misteryosong mensahe ang malalim na nakatatak sa kanyang isipan. "Chen Lei, ang alam ko tungkol sa Diyos yan at Diyos ng Slaughter ay itinuro na sa iyo. Sa paglilinang, kung nakatagpo ka ng anumang mga problema, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Ako na, hindi na ako makapagbibigay sa iyo ng anumang mga payo." Panipi. Pagkatapos ibigay ang kapangyarihan, sinabi ni Chen Zhou kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei at sinabing, "Salamat sa pagpasa sa Master." Chen Zhou daw, "Hindi mo kailangang maging magalang, bilang aking disipulo, karapat-dapat ka, ngunit sa Yanzang ngayon, hindi lang ang linya natin, mayroon ding 3 Deputy Peak Masters at 10 Guardian Elder. Lahat sila ay may kanya-kanyang alagad na nakatira dito. Cultivation practice, kung ano ang maibibigay ko sa iyo, ay limitado kung tutuusin, kung ano ang kailangan mo sa hinaharap. Kailangan mo pa ring umasa sa halaga ng sekta upang ipagpalit ito, huwag maging mayabang at pabaya dahil lang sa aking alagad na walang ingat, naiintindihan mo ba?" Panipi. Sabay na tumango sina Chen Lei at Ji Chanwo at sinabing, naiintindihan ng disipulo. Sinabi ni Chen Zhou, "Okay, kung ano ang dapat ituro, itinuro ko silang lahat, at ang mga dapat turuan ay tinuruan din. Simula ngayon, magsasanay ka sa paglilinang sa Tianyan Peak na ito. Pupunta ka sa Jiang pansamantala. Senior Brother Huan, hayaan siyang mag-ayos ng cultivation para sa iyo." Panipi. Sabay na tumango sina Chen Lei at Ji Chanwo, at pagkatapos ay umalis si Chen Zhou. Pagkaalis ni Chen Zhou, tumingin sina Chen Lei at Ji Chanwo kay Jiang Huan. Ngumiti si Jiang Huan at nagsabi, "Junior Brother Chen, Junior Sister Ji, sumama ka sa akin, aayusin ko ang pagsasanay para sa iyo." Isang tirahan. Sinundan ni na Chen Lei at Ji Chanwo si Jiang Huan at umalis kasama si Jiang Huan. Kuya Ginger, Senior Kuya Ginger, nang dinala ni Jiang Huan si Chen Lei at ang iba pa patungo sa tirahan, paminsan-minsan ay nakakatagpo siya ng mga disipulo sa bundok. Masigasig na binati ng mga estudyanteng ito si Jiang Huan, at tumango si Jiang Huan bilang tugon na may ngiti. Makikita na narito si Jiang Huan. Sa Tianyan Peak, ang mga tao ay napakapopular at medyo prestihiyoso.
Wala pang isang stick ng insenso, nakarating si Chenlei at ang iba pa sa isang lugar na may napakagandang tanawin, kung saan ang isang malinaw na stream ng espiritu ay kumikislap sa kanyang harapan, napapaligiran ng mga berdeng bundok at malinaw na tubig, isang malawak at patag na bukid sa silangan, at ang gusali sa kanluran ng talon ay napakalaki, puno ng sigla. Si Junior Brother Chen at Junior Sister, may dalawang bahay na kuweba dito, na inilaan para sa iyo na tirahan at ginagamit para sa paglilinang. Hindi naman kalayuan ang kuweba ko dito. Kung mayroon ka, kahit anong oras ay maaari kang lumapit sa akin kasabay nito, medyo tahimik din dito, walang mang-iistorbo sa iyo, maaari kang magsanay sa paglilinang ng mapayapa, nasisiyahan ka ba? Panipi. Si Chenlei ay walang anumang espesyal na pangangailangan para sa paglilinang ng Dongfu. Tumango siya at sinabing, Senior Brother Jiang, lubos akong nasisiyahan. Ang mas naiinip kay Ji Chanwo ay ang kuweba na ito ay masyadong malapit sa kuweba ni Chenlei. Talagang ayaw niyang mapalapit kay Chenlei, at sinabing, Senior Brother Jiang, may iba pa bang kuweba? Sinabi ni Jiang Huan, oo, ngunit ang kapaligiran at sukat ay mas mababa kaysa sa bahay ng kuweba. Nag-isip sandali si Ji Chanwo at sinabing, okay, pupunta rin ako dito. Bahagyang ngumiti si Jiang Huan at sinabing, kung gayon, ito ang palatandaan para buksan ang kuweba. Ibinigay ko na sa iyo. Kung mayroon kang anumang bagay, lumapit ka sa akin. Pagkatapos magsalita, sinabi rin ni Jiang Huan kina Chenlei at Ji Chanwo ang detalyadong lokasyon ng kanyang cave mansion. Salamat Kuya Senior. Sinabi ni Chenlei at Ji Chanwo kay Jiang Huan. Bahagyang ngumiti si Jiang Huan at sinabing, magiging magkapatid na tayo ng senior brother mula ngayon. Hindi natin kailangang maging magalang. Sige, hindi na ako mag-abala at magpapalam. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Jiang Huan ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumalikod at umalis, naiwan lamang sina Chenlei at Ji Chanwo. Humph! Inilibot ni Ji Chanwo ang kanyang mga mata kay Chenlei at malamig na ngumuso. Pagkatapos, diretso niyang binuksan ang kanyang cave mansion, pinasok ito, at binuksan ang prohibition sa harap ng cave mansion sa unang pagkakataon. Nakatingin kay Ji Chanwo, na nagbabantay sa sarili na parang magnanakaw, hinawakan ni Chenlei ang kanyang ilong, umiling, at ngumiti. Sa pagkakataong ito, talagang nasaktan niya si Ji Chanwo at gusto niyang magpatawad, hindi kahit isang piraso ng cake. Gayunpaman, ang iniisip ni Chenlei ay wala kay Ji Chanwo, kaya ang puot ay sama ng loob lamang na binuksan niya ang sarili niyang kuweba at pumasok sa kuweba. Ang cave mansion na ito ay daan-daang beses na mas maluho kaysa sa tirahan ni Chenlei sa Qingdian Courtyard No. 1, 4. Ito ay dapat na pagsasanay ng paglilinang, mga gastos sa pamumuhay, at lahat ng aplikasyon, at ito ay napakatalino. Tungkol dito, walang pakialam si Chenlei. Dumiretso siya sa isang tahimik na silid, at pagkatapos ay nagsimulang magsanay ng paglilinang. Ang iniisip ni Chenlei sa oras na ito ay Tianyan Divine Art. Sa araw na ito, talagang napakahirap linangin ni Lord Yanju. Ano ang kinasasangkutan ng Taiji, Wuji, Yuji, Yin at Yang, 4 na Ziyang, 8 diagram, immortality, eternity, at iba pa. Lahat ng uri ng kakaibang termino at termino ay ginawa kay Chenlei na parang nagbabasa ng libro. Sa kabutihang palad, sa karanasan sa paglilinang na ibinigay ni Sect Master Tianyan, nalaman pa rin ni Chenlei ang ilang mga pahiwatig na sinamahan ng karanasan sa pagsasanay sa paglilinang na ito. Kung walang cultivation experience na ipinasa mula sa Sect Master na si Tianyan, gusto ni Chenlei na linangin para matutunan ang God cultivation technique ngayon. Natatakot ako na walang daan-daang libong taon, kaya huwag muna itong isipin. Ang Tianyan Shenju na ito ay nahahati sa 3 antas, o 3 kaharian, na nahahati sa Tianyan Human Heart, Tianyan Earth Heart, at Tianyan Tian Heart. Kabilang sa mga ito, paglilinang kapag ang puso ng tao ay umunlad sa langit. Ang isang tao ay maaaring maunawaan ang puso ng tao, sirain ang yin at yang, humanap ng magandang kapalaran at maiwasan ang kasamaan. Paglinang ang pagtino sa gitna ng daigdig, malalaman mo ang eksaktong lugar at oras ng langit, mahihinuha ang nakaraan at kasalukuyan, at paunlarin ang universo, at paglilinang kapag ang Tianyan Changsen ay nilinang, ang Changsen ay isa,
at ang lahat ay malinaw. Maaari mong ilipat ang mga bituin upang makipagpalitan ng mga laban, at pumili ng mga bituin na kukuha ng mga buwan. Sa katunayan, ang Tianyantian state of mind ng unang antas ng Heaven Refining Cultivation ay maaaring sirain ang mga lihim ng langit at makahanap ng mga tao at bagay, nang walang anumang pagkawala. At ang antas na ito ay talagang walang maraming mga paraan ng pag-atake, maaari lamang itong magamit upang matukoy ang mga lihim ng langit. Sa ikalawang antas, ang puso ng langit at lupa, ang kaalaman sa lugar, ay mabilis na malalaman ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Ang topography at topography ay maaaring isaayos sa isang walang katulad na kaayusan, at kapag naabot ang ikatlong layer ng Tianyan-Changsen, ang universo ay maaaring gamitin bilang tela, mga bituin bilang isang linya, at isang hanay ng mga pinakamataas na Diyos ay maaaring ailatag. Susunod, maaari kang pumili ng mga bituin upang kunin ang buwan, ilipat ang mga bituin upang makipagpalitan ng mga laban, at magkaroon ng sukdulang kapangyarihan. Sa antas na ito, ang Heavenly Washing Divine Art ay walang offensive power, ngunit nagiging isang makapangyarihan at makapangyarihang supernatural na kapangyarihan, kaya lang, sa ganitong estado, napakahirap magsanay ng cultivation. Sa daan-daang libong taon, walang sino man ang nagtagumpay sa paglilinang. Alam ni Chen Lei na ang Diyos Yanju ay talagang isang hindi pangkaraniwang pamamaraan ngayon. Sa sandaling makamit ang paglilinang, tiyak na magiging napakalakas niya. Gayunpaman, ang Tianyan Godju technique pa rin ang pinakamahirap na teknik na naranasan niya sa kanyang cultivation sa ngayon. Naniniwala si Chen Lei na hindi mababa ang kanyang pangunawa. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 buwan ng masusing pagsisikap, nagkaroon siya ng Tianyan Sect Master. Nabigo pa ring magsimula ang karanasan sa paglilinang ni Chen Zhou. Sa huli ay kinailangan ni Chen Lei na sumuko. Ngayon, ang Diyos Yanju ay napakahirap linangin. Alam ni Chen Lei na maaaring umabot na siya sa gilid, at kailangan niyang magbago ng isip. Baka isa pang village. Susunod, hindi pinag-aralan ni Chen Lei ang Tianyan Shenju, ngunit sa halip ay nakatuon sa paglilinang upang maperpekto ang Datu Shenju. Sa araw na ito, binuksan ni Chen Lei ang pinto ng cave mansion, lumabas, at naglakad patungo sa Tibetan Scripture Pavilion. Pagkarating sa Tibetan Scripture Pavilion, pagkatapos linawin ang pagkakakilanlan ng direktang disipulo ng Suzerain, isang disipulo na namamahala sa pagbabantay sa Tibetan Scripture Pavilion ay direktang pinayagan si Chen Lei na makapasok. Matapos makapasok sa Tibetan Scripture Pavilion, dumiretso si Chen Lei sa sahig kung saan nakolekta ang kultibasyon na karanasan ng isang senior na Tianyan Zong, at natagpuan ang cultivation practice experience ng isang Tianyan Zong cultivation senior na nagpractice ng Slaughter God. Ang hinalinhan na ito ay isang walang katulad na henyo sa Tianyan Zong. Natalo niya ang hindi magagapi na kamay ng mundo sa pamamagitan ng kalahating paglilinang, ang Diyos ng Slaughter Jew. Ang karanasan sa paglilinang na iniwan ng hinalinhan na ito ay malaking tulong kay Chen Lei. Bagamat naipasa ni Sovereign Chen Zhou ang karanasan sa pagsasanay sa paglilinang ng Dato Shenju kay Chen Lei sa pamamagitan ng banal na kaisipan, gusto pa rin ni Chen Lei na makita ang karanasan sa pagsasanay sa paglilinang na personal na naitala ng hinalinhan na ito. Ang ganitong uri ng orihinal na sulat kamay ay kadalasang nagpiprint ng mood, mga pangyayari, at iba pa ng nakatatanda. Nang itala niya ang karanasan sa paglilinang noong panahong iyon, ang mga bagay na ito, ang banal na pag-iisip na paghahatid ng gang ay hindi maipapasa. Kinuha ni Chen Lei ang karanasan sa pagsasanay sa paglilinang ng senior na ito sa kanyang puso, at maingat na napagtanto ito, na parang bumabalik sa eksena ng i-record ng senior na ito ang karanasan sa pagsasanay sa paglilinang noong panahong iyon. At ang senior na ito, sa sandaling ito, ay tila lumingon kay Chen Lei, at tila kinakausap niya ang kanyang sarili. Ang dakilang sagradong taktika na ito ay napakalakas. Kung gusto mong saktan ng kalaban, saktan mo muna ang sarili mo. Kung nais mong linangin upang makamit ang mahusay na tagumpay, dapat mong pagbutihin ang iyong paglilinang sa katawan upang maihambing sa likas na kayamanan. Sa ganitong paraan mo lang makakayanan ang malakas na puwersang kontra-shock ng Diyos ng Slaughter, at magagawa mo ang Diyos ng Slaughter. Ang sukdulang kapangyarihan, panipik. Maya-maya, biglang nagising ang isip ni Chen Lei, at nabigla ang kanyang isip.
Ngayon pa lang parang nalampasan na niya ang oras at espasyo at nagkaroon ng espiritual na komunikasyon at pakikipagpalitan sa senior na ito. Naunawaan ni Chen Lei na ito ang resonance na naramdaman niya sa espiritual na tatak na iniwan ng nauna sa maneskrito na ito. At ang resonance na ito ay napakahalaga para sa paglilinang ni Chen Lei ng God of Slaughter. Pagkatapos ay binasa muli ni Chen Lei ng mabuti ang Great Slaughter God Technique, pagkatapos ay ibalik ang Massacre God Technique na karanasan sa cultivation sa bookshelf, at pagkatapos ay umalis. Pagkabalik ni Chen Lei sa kuweba, agad siyang umatras. Pagkatapos ng kalahating taon, umalis si Chen Lei sa customs, at ang kanyang hininga ay nagbago ng husto. Siya ay naging lubhang mabangis at makapangyarihan, tulad ng isang hindi nakatabing matalas na kutsilyo, imposibleng itago ang matalas na kapangyarihang iyon. Malakas ang hininga ng mga tao. Noong una, si Chen Lei ay napakalakas, ngunit siya ay pinigilan, ngunit ngayon si Chen Lei ay mas mayabang. Ito ay dahil matagumpay na nilinang ni Chen Lei ang unang layer ng God of Slaughter Art sa nakalipas na 6 na buwan. Kinailangan lamang ng kalahating taon upang matagumpay na linangin ang unang layer ng God of Slaughter Art. Masasabing walang tao sa nakaraan at walang tao sa hinaharap. Dapat mong malaman na ang mahusay na sining ng salamangka ng pagpatay ay umiikot sa lugar na ito ng bihay sa daan-daang libong taon. Maliban sa senior cultivation, si Tianyan Zhang, na nakapagsanay na ng kalahati nito, walang nagtagumpay sa pagsasanay ng cultivation. Ang kakayahan ni Chen Lei na gawing perpekto ang unang layer ng cultivation ay napakapambihira na. Ang Massacre God Art na ito ay isang napakalakas na paraan ng pag-atake. Ito rin ay masasabing isang martial skill o isang treasure technique. Ito ay hindi isang paraan ng paglilinang para sa paglilinis ng isip. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay talagang walang kapantay. Pagkatapos umalis ni Chen Lei sa customs, eksaktong 1 taon na. Sa unang kalahati ng taon, ginamit niya ang cultivation upang pinuhin ang Tianyan Shenju, at wala siyang nakita. Sa ikalawang kalahati ng taon, linangin ang Dato Shenju, at linangin hanggang matapos sa unang antas, walang oras ang nasasayang. Sa araw na ito, muling nagpakita si Sovereign Chen Zhou. Sa orihinal, sa tuwing outre si Sect Master Chen Zhou, mula sa ilang taon hanggang 10-10 daang taon, hindi niya madaling iiwan ang kaugalian, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang siyam na dakilang pick ni Tianyan Zhang ay tumanggap ng mga direktang disipulo bukod dito, personal din niyang ipinangako na pagkaraan ng 1 taon, ang lihim na kaharian na natatangi kay Tianyan Zhang ay mabubuksan, na magbibigay daan sa mga disipulong ito na makapasok sa lihim na larangan ng paglilinang. Ngayon, makalipas ang 1 taon, natural na siyang lalabas at tutuparin ang kanyang pangako. Jiang Huan, ilabas ang utos ng suzerain, ipatawag ang lahat ng unang upuan, at pumunta sa Tianyan Hall para pag-usapan. Sinabi ni Sect Master Chen Zhou kay Jiang Huan. Tumango si Jiang Huan, pagkatapos ay bumaba para ihatid ang utos. Sa oras na ito, dumating din sina Chen Lei at Ji Chanwo kay Chen Zhou. Tingnan mo Master, sina Chen Lei at Ji Chanwo ay sabay na sumaludo kay Chen Zhou. Tumingin si Chen Zhou kina Chen Lei at Ji Chanwo, tumango ng may kasiyahan, at nagsabi, okay, mabilis kayong pumasok sa bansa, at hindi ako nabigo. Sa paningin ni Chen Zhou, natural na makita na si Chen Lei at Ji Chanwo ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Guro, may mga bagay pa akong hindi naiintindihan, kaya humihingi pa rin ako ng payo kay Master. Ginamit ni Ji Chanwo ang pambihirang pagkakataong ito para tanungin si Chen Zhou ng ilang katanungan na may kaugnayan sa paglilinang. At si Chen Zhou, na may ngiti sa kanyang mukha, ay madaling ipinaliwanag kay Ji Chanwo ang lahat ng mga paghihirap na naranasan niya sa kanyang karera sa paglilinang, na nagpalinaw kay Ji Chanwo at nalutas ang lahat ng mga problema. Pagkatapos noon, tumingin si Chen Zhou kay Chen Lei at sinabing, Chen Lei, may tanong ka ba? Tumango si Chen Lei at sinabing, Guro, ang mga tanong ko ay tungkol kay Tianyan Shenju. Pagkatapos noon, sinabi ni Chen Lei kay Chen Zhou ang tungkol sa mga problemang naranasan niya sa paglilinang habang nililinis ang Tianyan Shenju. Pagkatapos makinig kay Chen Zhou, bumantong hininga siya at sinabing, Chen Lei, wala akong paraan para pangunahan ka sa Tianyan Shenju.
Kung maaari itong magtanim, maaari itong magtanim, ngunit ito ay paglilinang, at hindi ito maaaring magtanim. Lahat sa isang tadhana, panipi. Ang mga salita ni Chen Zhou ay mahiwaga at mahiwaga, na nagpagulo kay Chen Lei. Tinanong niya si Chen Zhou, Guru, paano ka nagtagumpay sa pagsasanay sa paglilinang? Mapait na ngumiti si Chen Zhou, umiling at sinabi, anong uri ng paglilinang ito? Hindi ko pa naabot ang unang antas ng Tianyan Human Heart ng Tianyan God Art. Nasilip ko lang ang daan ng Tianyan Divine Art. Panipi. Nagtanong muli si Chen Lei, Guru, paano mo nasulyapan ang daan na ito? Sinabi ni Chen Zhou, hindi ko alam. Nagdusa ako sa paglilinang sa daan-daang taon. Bigla akong naiintindihan. Ngunit, paano ko ito maiintindihan? Sabihin ko lang, hindi ko rin alam. Pagkatapos makinig kay Chen Lei, alam niyang walang tinatago si Chen Zhou, pero talagang hindi niya alam. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang pamamaraan ni Shen Yanju ay talagang kakaiba ngayon. Ibinigay ni Chen Lei ang kanyang puso ng buong buo. Batid na si Lord Yanju ay makakaasa lamang sa kanyang sarili upang makaranas ng cultivation enlightenment. Hindi talaga siya matutulungan ni Chen Zhou, at hindi siya masyadong nagtanong. Sa oras na ito, sinabi ni Chen Zhou kina Chen Lei at Ji Chanwu, Chen Lei, Tianwu, bumalik ka at maghanda para dito. Isang araw, bubuksan namin ang natatanging lihim na kaharian ng Tianyanzong at pahihirapan ka sa paglilinang. Ang Tianyan Secret Realm na ito ay natatangi sa aking Tianyanzong. Bagamat hindi ito kasing yaman sa mga mapagkukunan gaya ng si Secret Realm, ito ay pinakaangkop para sa aking mga disipulo sa Tianyanzong. Gayunpaman, sa sandaling pumasok ka sa oras na ito, dapat kang makakuha ng isang bagay, hindi bababa sa maaari mong mapabuti ang isa-isa. Maliit na mundo, panipi. Ngayon, si Ji Chanwu ay ang ikawalong order na mid-level na kaharian ng Emperor Wu. Kung makakalusot siya sa maliit na kaharian at maabot ang ikawalong antas ng Emperor Wu, magiging magandang pagkakataon din ito para kay Ji Chanwu. Para kay Chen Lei, dahil ang kanyang cultivation ay ang unang antas lamang ng Emperor Wu, kung magkano ang kanyang makukuha sa Tianyan Secret Realm, kahit si Chen Zhou ay hindi maaaring humatol. Oo, balik tayo at maghanda. Sinabi ni na Ji Chanwu at Chen Lei kay Chen Zhou, at pagkatapos ay bumalik ang bawat isa sa kuweba at naghanda ng mabuti. Sa oras na ito, ilang rainbow ray ang lumipad din sa Tianyanzong, kumikislap ang mga sinag ng liwanag, at 8 figure ang nahulog sa harap ni Chen Zhou, na siyang pinakamataas na master ng iba pang 8 tik. Ang pinakamataas na gurong ito ay nagsanay din ng mga bagong nakuhang direktang disipulo ngayong taon. Pagkaraan ng isang taon, mabilis na sumulong ang mga alagad na ito, at sila ay lubos na nasisiyahan. Sect Master, ito na ba ang oras para pumunta tayo dito para sa Secret Realm? Isang Peak Master ang nagtanong kay Chen Zhou, alam niyang kung walang nangyaring major, hindi sila tatawagan ng Master. Tumango si Chen Zhou at sinabing, oo, dahil dito, isang taon na ang lumipas. Karamihan sa mga disipulo ni Xiangbi ay nagsimula ng magsanay ng cultivation, at ito ang panahon kung kailan kailangan nilang maglagay ng matatag na pundasyon sa Tianyan Secret Region. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong pumunta at talakayin ang pagbubukas ng Tianyan Secret Realm. Panipi. Ang isa pang Peak Master ay nagsabi, sa pagbubukas ng Tianyan Secret Realm, natural na sumasang-ayon kami. Ngunit, Senior Brother, naaalala mo pa ba ang isang bagay? Sa pagkakataong ito ay binuksan ang Tianyan Secret Realm, maaaring kailanganin din nating tuparin ang pangako ng taong iyon. Matapos marinig ito ni Chen Zhou, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, at sinabi niya, paano ko ito makakalimutan? Ngunit talagang may utang na loob ako kay Shan Haizong para sa nangyari noon. Sa pagkakataong ito, dahil bubuksan natin ang Tianyan Secret Realm, kaya, tuparin ang pangako ng taong iyon. Panipi. Ang iba pang mga nangungunang pinuno ay tumango at sumang-ayon sa opinyon ni Chen Zhou. Maraming hinaing sa pagitan ng Tianyanzong at Shan Haizong, na masasabing magkaribal sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, isang araw, ang asawa ni Tianyanzong Sect Master Chen Zhou ay dumanas ng isang kakaibang sakit at maaari lamang gamutin ng isang uri ng spirit grass na natatangi sa Shan Haizong, na tinatawag na Soul Shaking Herbal Medicine,
para sa kanyang sariling kapakanan. Ang kanyang asawang si Chen Zhou ay personal na pumunta sa Sectmaster Trembling Hai, at sa wakas, Sectmaster Trembling Hai ay sumang-ayon sa kahilingan ni Chen Zhou, ngunit gumawa siya ng isang kondisyon. Ang kondisyong ito ay kapag binuksan ang Tianyanzong Secret Realm, kailangan nilang gamitin ang Sishikang Sect ng isang beses, para ang mga disipulo ng Sishikang Sect ay makapasok din sa Tianyan Secret Realm at maisakatuparan ang pagdurusa sa paglilinang. Ang mga kondisyong ito, sa totoo lang, ay napakahirap. Dapat mong malaman na ang Tianyan Secret Realm ay masasabing pundasyon ng Tianyanzong. Kung pumasok ang mga tagalabas, malamang na magdulot ito ng walang katapusang pinsala sa Tianyanzong. Gayunpaman, walang pagpipilian si Chen Zhou kundi pumayag sa kahilingan ni Shikang Haizang. Ngayon, dahil gusto niyang buksan ang Tianyan Secret Realm, dapat niyang tuparin ang pangakong ito. Dapat mong malaman na siya ay gumawa ng isang mahusay na panunumpa tungkol sa bagay na ito. Ang bagay na ito, alam din ng mga Pitmaster ng ibang Pit na ang nangyari noon ay talagang nadala sa dead end ni Shikang Haizang, kaya kung hindi ka pumayag, hindi mo magagawa. Dahil pumayag na ako, bubuksan ko na ngayon ang Tianyan Secret Realm, at syempre hindi ako mapahiya. Okay, Sectmaster, magpapadala ako ng mensahe kay Shikang Haizang para makapunta sila bukas. Direktang sinabi ng isang Pitmaster kay Chen Zhou. Okay, tumango si Chen Zhou. At pagkatapos talakayin ang ilang detalye ng pagbubukas ng Tianyan Secret Realm sa pagkakataong ito, inihayag niya ang disbandment at hinayaan ang lahat na bumaba at maghanda ng hiwalay. Sa pagkakataong ito upang buksan ang Tianyan Secret Realm, ito man ay direktang mga disipulo, panloob na mga disipulo, o ordinaryong mga disipulo, sila ay karapat-dapat na makapasok. Magkaroon ng kamalayan na ang Tianyan Secret Realm na ito ay mabuti para kay Ji Chanwo at iba pang direktang disipulo sa ikawalong palapag ng Wudi, at mas kapakipakinabang ito para sa mga ordinaryong disipulo. Sa tuwing bubuksan mo ang Tianyan Secret Realm, kailangan mo ng mga espesyal na kondisyon. Samantalahin ang lahat ng mga alagad ni Tianyanzang. Hindi nagtagal ay nakarating sa Shikang Haizang ang balita tungkol kay Tianyanzang. Matapos matanggap ni Shikang Haizang ang balita, inanyayahan din ng Pitmasters ng Shikang Haizang na talakayin ang bagay na ito. Sectmaster, bukas na sa wakas ang lihim na kaharian ni Tianyanzang. Sa pagkakataong ito, ilang alagad ang dapat nating ipadala. Ilang Pitmasters, pagdating nila sa Sectmaster Shikang Si, lahat ay nakatanggap ng ganoong balita. Pupunta tayo sa lihim na kaharian ng Shikang Si Sect sa pagkakataong ito, hindi para mapabuti ang paglilinang ng ating mga alagad. Ang lihim na kaharian ng may si Sect Shakes ay hindi mas masama kaysa sa lihim na kaharian ng Tianyanzang. Sa pagkakataong ito, pangunahin nating hinahanap ang isang piraso ng kayamanan ni Tianyanzang. Kung makukuha natin ang kayamanan na ito, maaari nating talagang sirain si Tianyanzang. Ang kayamanang ito ay natuklasan mula sa mga tala ng isang nakatatanda sa ating sekta. Natatakot ako kahit si Tianyanzang ay hindi alam ang kayamanang ito, meron. Panipi. Sinabi ng Sectmaster Shikang Hai sa nakaupong punong guro. Oo, sa pagkakataong ito, kung makukuha mo itong Tianyanzang treasure, tiyak na walang lihim si Tianyanzang sa harap natin, at maaari itong sirain sa iyong mga daliri. Direktang sabi ng isa pang pick owner. Dahil ito ang kaso, kung gayon, kailangan nating magpadala ng isang guro, at mga ordinaryong disipulo, kahit na makuha nila ang kayamanang ito, natatakot ako na hindi nila ito maibabalik. Oo, kaya, sa pagkakataong ito kailangan nating magpadala ng mga elite mula sa bawat tuktok, na pinamumunuan ng 20 disipulo mula sa ikawalong palapag ng Emperor Wu, at 80 disipulo mula sa ikapitong palapag ng Emperor Wu. Dapat nilang makumplito ang gawaing ito. Sige na, panipi. Sa wakas, pagkatapos ng talakayan, nagpasya ang Sectmaster Shikang Hai at ang iba pa na magpadala ng 100 disipulo sa lihim na kaharian ng Tianyan. At sa pagkakataong ito, patungo sa Tianyan Secret Realm, kung talagang mahahanap mo ang kayamanan, tiyak na makikinabang ito sa si Shikang Sect. Hindi nagtagal, pumili ng 100 disipulo ang Sectmaster Shikang Si. Sa 100 disipulong ito, ang direktang disipulo ng Sectmaster Shikang Si ang nanguna sa koponan at nagpasyang magmadali sa Tianyanzang.
Guro, maaaring pareho din si Wei Jr. Brother, kung wala si Wei Jr. Brother. Natatakot ako na ang gawain sa pagkakataong ito ay hindi makumplito. Sinabi ni Zhang Minghong, ang disipulo ng Sect Master Sheikeng Hai, sa kanyang guro. Sa pagkakataong ito, lahat ng pasanin ay nasa balikat niya. Naramdaman ni Zhang Minghong ang pressure at kailangan niyang humingi ng tulong sa kanyang amo. Makatitiyak lamang siyang isasama ang kanyang kamangha-manghang maliit na junior brother. Ang Sect Master Sheikeng Hai ay tumango at nagsabi, "Oo, sa pagkakataong ito, susundan ka ni Wei Yan upang pumunta sa Tianyanzang." Pagkatapos makinig, tumango si Zhang Minghong at nagsabi, "Sa kasong ito, makatitiyak ako na mahahanap ko ang kayamanan ni Tianyanzang." Ang Sect Master Sheikeng Hai ay tumango at nagsabi, "Okay lang kung may tiwala ka. Pumunta at maghanda. Aalis tayo sa 1 oras." Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.